May hugot na malalim, may hugot na mababaw, may hugot na makabuluhan, may hugot na patuloy na pinag-uusapan. Ano man ang iyong hugot, ilahad na yan sa Hugot Radio, kasama si DJ Ron. This is Hugot Radio on FEBC Radio. Here, 104.3 The Way FM. Hi! Kamusta kayo? I'm back. Today, ang guest natin ay isang matalik kong kaibigan. Maraming bagay na malalaman mo tungkol sa kanya. Mga experiences, mga struggles, lessons, and all. Dito lang yan sa pag-uusapan natin today. Sa special episode ng Hugot Radio dito sa Care 104.3 The Way FM. First time na magkaroon ng guest ang show na to. Kaya natutuwa akong parinig sa inyo ang napag-usapan namin. Napapanahon ang pag-uusapan namin. Okay? Ladies, gents, maganda to. Stay with us. Ito po ang Hugot Radio. Kasama niyo si Ronaldo. Ang guest natin today ay isang matalik kong kaibigan, si Rachel Anragas. Stay with us. Maraming salamat sa mga nagabang. Dito lang kayo. Ito po ang Hugot Radio. Enjoy! Yung mag... This is Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Hey, it's me, Ronaldo. Thanks for tuning in to Hugot Radio. Okay, so, Rachel. Kailan yung last time na nagkita tayo, Rachel? Hindi ko na maalala.
Rachel? Rochelle? Kasi before, nung Yes, bata... Rachel. Rachel. Bata pa kami, Rachel talaga. But this time, since nagbago ang panahon natin. Pagdating ng Manila, naging Rachel. Oo. Okay. Anong nickname? Some call me Rashi, pero Rachel na lang. Rachel. Oo. So Rachel, saan ka connected ngayon? I'm part of Every Nation Campus. It's a global organization that empowers students for life, leadership, integrity, faith, and excellence. So that's what we do. Talaga naman. Sana meron na yan that time nung nag-aaral pa lang tayo sa high school, no? Yeah. February 8. Na-record natin to ngayon, February 8. Sinundo ko pa talaga siya at pinalakad ko ng napakalayo kasi hindi umandar yung motor. Nakakahiya. That's fine. Nakadress pa, no? Galing siya sa isang occasion, so wedding. Kasi, first time na magpalakad ako ng babae. Grabe. So cute. Anyway, so nandito ka. Ever since naman kasi, kasama ko na siya. I mean, nung elementary, kaya na-miss mo rin yung place na. Yeah. Itong town, ilang taon ka dito sa Pulangi? Wow. 13 years? 13 I years? think, oo. Until, tama ba? First year high school, lumipat ako sa UAS. Sa UAS. Saan ka pinanganak? Pero, Pulangi. Syempre. Pulangi. Pulangi. Okay, Pulangi niya talaga. Then, third year ng high school sa First year high school, Okay. nag-transfer kami sa UAS. And then, UAS. syempre, until Hanggang ngayon na. garage. Until now. Kaya lang, syempre, after high school, nasa Manila na. Manila. So, another 15 years in Manila and then I went back. Ano pala yung course mo before? BS Maths. BS Math. Nako! Ay, nako! Mathematics. Wag naman. Weakness. Okay, so BS Math. Nga pala, no? Ikaw yung kinokopya namin, no? Oo ha. Hindi man ako nagpapakopya yata. Joke lang. Mahaba lang yung mga liig namin. Okay. So, BS Math. Then after that, for one course lang, no? Yes. Buti na lang. Buti na nakasurvive. Come on. Ayan. Okay, sa UP. Yeah. Okay, si Rachel, kaibigan ko to ever since nung nag-aaral pa kami. Elementary, kinder, hanggang high school. Yes. Kung nagkataon na nag-take ako ng upcut, Okay. baka kasama rin kita sa UP. Wala talaga sa planong that time kasi mga kapatid ko ay nandito sa Bicol. Parang that time, kapritsyo na sa akin kung sa Manila pa ako. Yung dalawang kapatid nandito lang. So, di na ako nag-attempt. Ayan. Then after that, ano bang first na job? I think sa insurance, non-life insurance company. So, I worked for a year. And then I transferred to National Transmission Corporation, which is now National Grid. National NGCP. Grid. Okay. Sila yung nagpo-provide ng power Electricity, lines natin. Yes. Okay. Ilang taon ka doon? Oh my. From 2003 to 2011. 8 years. 2003. Nasa radio na ako that time. 2001, 2, 3. Hanggang 5. Wow. Kaya tagal din tayo hindi nakita. Yeah. Nagkita lang yata tayo nung... I think sa reunion na ba? Reunion. Reunion. 2007. Yes. Oo. After 10 10 years. Then ulit ng 20 years. Nakatan ba ako ng 20th? May 20th ba? Meron ba? Wait lang, nag-20th na ba? Nag-20th na ba? Oo, yata. I don't... Wait lang. 27. 2017. Pero wala yata. Wala ba? Walang reunion. Baka di tayo nag-attend. Pwede. Sa mga annual, pasensya na. homecoming. Mga kabatch, pasensya na. Wala na ito. Na-busy na rin eh. So, yun. Then, ito si Rachel, isa sa mga nag-visit sa akin that time. So, mga nakakaalam, nagkasakit ako noong 2013. Isa to sa mga lakas ko noon. At kasama yung mga kaibigan niya. Now, Rachel, may magtatanong. Mostly kasi mga nakikinig dito. Right now, papakinggan natin to, ay paparinig to sa CARE 104.3 The Way FM. Seriously? Then, marinig din siyempre sa Hugot Radio. Magtatanong, kamusta kasi, Feb? Kamusta ang status natin?
joyfully single. Hashtag joyfully Oh, yeah. single. Oh, hashtag na yan, ha? Hashtag joyfully single. Anong masabi mo sa mga listeners natin na, kasi nakita ko sa mga post parang lahat sila sana all. Yes. Nakikisana all din naman ako minsan eh. Sana daw, ganyan. May isang post nga din na pinadala sa akin, nalilito siya. Kailangan po pa talaga yung mag-asawa kasi masyado siyang na-hurt. Or nag-worry siya sa buhay niya. Babae ito. Parang takot siya mag-isa. Anong masabi mo sa mga kagaya nila? Okay, disclaimer muna ha. I'm not an expert on this. So, more on for me lang. Okay, so paano ba? I think first is we really need to enjoy our season na kasi minsan parang feeling mo lang yung nagkakaroon lang ng frustration kapag feeling mo yung marriage yun yung magpapasaya sa'yo. Which is parang hindi siya totoo. Yeah, I mean, I'm not saying na hindi masaya ang marriage, pero if that marriage will only make you happy, then nakakalungkot. Kasi mas marami pang bagay na pwedeng makapagpasaya sa atin. Because we are really made to build relationship with one another, di ba? So, sabi nga, no man is an island. So, we are not born na mag-isa lang talaga. That's why we long for relationship. Kaya lang, the problem is, we look for love, di ba? O yun, we long for love, we long for friendship, ganyan. We're looking for love on the wrong places or, yun nga, hinahanap mo yun sa person. Which is, unang-una kasi, si God lang talaga yung makakapagbigay ng love na hinahanap natin. True. Di ba? So, kapag hinanap natin yun sa person, we will expect that person is not also perfect like us. So, hindi talaga maiwasan na masasaktan. Kasi, kahit naman tayo, kahit gano'n natin kamahal yung isang tao, masasaktan at masasaktan, di ba? Yeah. Pero, we know that God loves us so much. So, kung sa relationship mo with God, parang masaya ka, then, hindi ko masasabing, walang problema in building relationship with people. But at least, you are secured that God loves you so much. So, wow. Sabi nga ng narinig ko, hanggat sa humihinga ang isang tao, ma-offend at ma-offend ka niyan. Yes, because the more that you get closer to a person, mas malaki ang possibility na magkasakitan. Diba? Okay. Merong ganong book yung how do you get, hindi yun yung title, pero parang part yun na parang how do you get close without getting hurt? Parang it's impossible. Parang kinumpare siya sa porcupine. Diba? Yung porcupine, parang mahirap silang maging close nang hindi sila magkakasakitan. Pero bakit sila nag-reproduce? Parang there's an art kung paano sila, diba, nag-make love, yung gano'n. So, parang gano'n din sa people na hindi may iwasan that you will get hurt each other. Pero, anong tawag doon? Parang you know how to fight for your relationship. Parang yung, kumbaga, it's more than yung issues nyo sa buhay. Like, ako, sa mga friends ko. Kaya may mga kaibigan na sinasabi nga namin, ang tawag namin sa grupo namin, trupa. As in, trupa. T-R-U-E. Ayan. Kasi parang totoo kami sa isa't isa na kahit magkasakitan tayo, we know that we trust each other, we love each other, we have the best interest for one another. So, kapag may sinabi akong nakakasakit, ibig sabihin, ginagawa ko lang yun for your good. Para hindi ka mapasama. So, that's why, yun nga, parang kahit may conflict, alam mo na ipaglalaban mo tong pagkakaibigan na to kasi it's worth it. So, yan ang true friendship talaga. Yes. Walang taguan. Yeah. Kahit na, sabi nga, kung talagang mahal mo isang tao, sasabihin mo yung totoo sa kanya, kahit masakit. True. Kailan na-realize mo yung mga bagay na noon, before ka ganyan, ano yung experience na nakapagpabago sa'yo ng yung parang turning point? Oo, na, ganito pala dapat. Oo. I think maraming turning points in life. Pero of course, number one, yun nga, when I get to know Jesus Christ. Okay. Ayan. I mean, syempre, lahat tayo isipin natin, okay, kilala naman talaga namin si Jesus. Diba? Pero it's different when you just know Jesus na nabuhay nung Pasko, diba? Na sinicelebrate natin. At namamatay siya pag Holy Week, diba? Yung ganong alam lang natin. Alam mo lang na ganon si Jesus. I mean, lumaki tayo na ganon yung pagkakakilala natin sa Kanya, na namatay siya sa cross, and sinave tayo. Pero,
it's different when I get to that point na naintindihan mo talaga siya, na hindi lang siya head knowledge. Na, this is how it means na sinave ni Jesus Christ. Na parang lahat talaga ng kasalanan ko. That I don't need to do good works to go to heaven. That I am saved by grace because of what Jesus Christ did on the cross. So, there. So, and then, after that, so, yun na. Parang I learn na yung Bible, hindi mo lang siya dinidisplay sa bahay. Hanggat sa may mga alikabok na. Oo, so kailangan pala siyang binabasa kasi that's the very word of God. So kung, di ba, in a relationship, di ba, nag-uusap kayong dalawa, kaya nag-grow yung relationship through communication. So in the same way, yung relationship pala natin kay God, dapat gino-grow din yon. So we talk to God through prayer, and God talks to us through His Word, which is the Bible. Wow. So, before mo na kilala si Christ sa buhay mo, ano ba yung mga experiences na nakapag-lead sa'yo dun? Experience? I think, nung college, medyo napabarkada ako ng... Okay. Ayan, hindi ko na sabihin kung anong org. Basta ang mga friends na may hilig uminom. Okay. Well, lahat naman tayo dumaan dyan. So there, as in second year college, first semester yon, talagang na-remember ko yon na every other week. As in, although two different group of people, pero, diba, ngayong week, itong isang tropa na to, inuman, ganyan. So next week, pahinga. The following week, ito na namang mga boardmates ko, sa bahay naman. Ayan, inuman na naman sa bahay. So, ganun siya talaga yung cycle niya. As in, from June to, I think, September. Ganun siya. Oo. Until, ayan, ang turning point. Hindi, ang turning point. Ito na. Ang tawag doon, umuwi ako ng madaling araw. Tapos, yung syempre galing ka, hindi naman ako nalasing, pero yun nga, may... Medyo tipsy. Tapos pahiga pa lang ako, kumakatok na si landlord sa room. Rachel, nandyan yung tatay mo. Unexpected Surprise guest. visit ni Papa. Parang siguro mga 6 a.m., mga ganun. Tapos yun, parang, alam mo, yung nawala yung, parang, thank you, kasi dumating na ako before si Papa dumating. Kasi kung hindi, oh no, talaga. So there, so nung nangyari yon, parang, na-realize ko na, wait lang, medyo yung mga ginagawa mo ay hindi na nakakatuwa. So, I decided that time, since patapos na yung semester, parang feeling ko lang, there's no other way para, kasi hanggat kasama ko yung mga roommates ko na yon, mapapainom at mapapainom talaga ako. It's hard for me to say no that time. So, ang nangyari, lumipat ako ng ibang boarding house. Okay. So, dito sa bagong boarding house, dito ko na-meet ang person na nagpakilala sa akin kay God. So, all things work together for good. Babae yun. Yes. Na siya ngayon? Ophthalmologist siya. Nice. Talagang hindi lang siya ophthalmologist sa mga may sa mata. Talagang pinakita sa iyo yung very true. Hindi mo nakikita. Tama. Spiritual eyes. Inopen niya. Binuksan niya. Galing. Hi. Paki-hi mo siya. Kasi yes. Hi, Doc Charlene. Wow, Doc Charlene. Ayan. Oo. Sa kanya galing ang aking eyeglasses ngayon. O, diba? Anong pangalan ng niya? Sa Asian Eye Institute siya nag-work. So, palipat-lipat siya sa Rockwell, sa Trinoma, sa I think MOA, yun. Visit niyo si Doc. Yes. Ako mukha nga akong kailangan ko rin talaga. Noguera. Kanina nga, nakaganyan ako lagi yung mata ko parang wala na yata itong mata ko So, punta natin si Doc minsan. Nag-guest siya dati sa Salamat, Doc. Talaga? Yes. Oy, baka i-guest natin siya sa Hugot Radio next time. Pwede naman kasi portable naman tong recording equipment. Now, after that, nung siya na ang nag-lead sa iyo, di ba? Ano yun, tuloy-tuloy na? Actually, hindi talaga. Matagal. I think 1 year, she's been praying for me. Kasi, roommates kami. So, tas double deck yun. Ako yung nasa taas, siya nasa baba. Okay. So, without me knowing, nililayas siya. Okay. So, kasi everyday, kasi nga, di ba, before gusto ko magmadre. Yes! Alam na, alala ko yun. So, everyday, nagsisimba ako talaga. Tapos, so, siguro siya, parang nagka-burden siya sa akin na, kawawa naman tong babaeng ito. Masyadong religious, pero hindi niya kilala si Lord. Ayun, tapos ako naman, everyday, nakikita ko siya na nagbabasa ng Bible, tapos meron pa siya yung, parang daily bread, pero our daily journey. Devotional.
Tapos parang ako, part of me, syempre, parang naiinggit ka na, na sana ganyan din ako. Pero, alam mo yung isa sa isip ko, hindi, pag nagmadre ako, araw-araw gagawin ko naman yan. Ganun yung, ang yabang. Tapos yun, hanggang sa, sinishare niya ako. Yun, nag-start na siya na mag-share and I didn't know that I accepted Christ that time. So, ang naaalala ko, may sinare siya kasi siya, Campus Crusade for Christ. So, may yung book na For Spiritual Laws. I'm not sure if you're familiar with that. Pero meron pa nun ngayon, may nakikita pa ako. Okay. So, sinare niya yon. So, until I remember, alam ko lang na nag-accept ako kay Christ, pero hindi ko alam na, ito na pala yun. So, ang natatandaan ko lang, kaya ko in-accept si Christ kasi sabi niya, pag in-accept mo si Christ, yung Holy Spirit, papasok na siya sa'yo at hindi na siya aalis. So, parang na-amaze ako, the religious Rachel. Parang, talaga, kahit may gawan akong kasalanan, hindi ako iwan ng Holy Spirit. Kasi di ba yung mindset natin na pag may kasalanan ka, galit sa'yo si Lord. Pero pag hindi, pero yun nga, God's love never changes whether makagawa ka ng kasalanan or hindi, di ba? Wow. So, there. Then, after nun, so... After that, hindi ko pa actually alam yun. Hindi ko pa ma-feel. Oo, wala. As in, zero knowledge ako. Tapos, ganun pa rin, or yung normal life ko. Pero, na-enjoy ko lang kasi walang ganun sa church na pinupuntahan ko, di ba? So, attend ka lang, ganyan. So, somehow, may marami akong natututunan sa kanya. Na-curious ka na rin. Oo. Until after, I think, 1 year, yun, eto, maraming ginamit si Lord na basta marami pang nangyari, pero yung with regards to sa kanya, never niya akong in-invite sa church. Ang nag-invite sa akin, classmate ko sa table tennis at crush ko kasi. Kaya, okay. Pero, hindi ko sa kanya pinaalam na pumunta ako ng church. So, ibang time, hindi ko alam. Sinabi lang niya sa akin na, Rage, punta ka ng sa ganitong building, blah, 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 ganyan, na hindi ko alam kung anong building ba yon. Tapos nung tinanong ko yung roommate ko, si Charlene, sinabi niya na, doon ako nagsisimba. Small world, Oo, diba? So yun, sinama na niya ako. Tapos first time kong umattend, nag-worship. Tapos nakataas yung kamay ng mga tao. Parang, ito na naman yung inggit na parang, wow, ang close naman nila kay Lord. Parang gusto kong magkaroon ng ganyan. So yun, starting that time, yun. Pero, I still go to church. So, pinupuntahan ko. Every Saturday to Sunday ako dun sa kila Charlene. For 6 months. Yun, ganun yung ko. Until, yun nga, unti-unti, na-realize mo na, okay, parang siya din, parang sinabi niya, Ate Rich, bakit hindi ka pa rin nagsastop dun sa Tapos ako naman, paunti-unti naman sa akin, pinaparealize ni Lord na yung mga ginagawa. Parang, ito memorize ko na after ng, alam ko na yung gagawin. Yun. So, nag-stop na ako nung nakausap niya ako. Sabi ko, sige, hanggang birthday ko lang, ganyan. After birthday ko, dire-diretso na. Tapos doon ko lang yun naintindihan, nung doon na talaga ako nag-church. Parang na-remind ako na si Charlene, born again to. Hindi, the whole time na nag-share sa akin na wala yun sa isip ko. Diba, grabe yun. Si Lord mag-protect ng Pero alam ko, first day pa lang sa boarding house, sinabi ng landlady, na yung kasama mo dito, born again siya. Sabi ko, okay, parang wala namang problema sa akin. Pero never ko na yun naalala. Until that time na, yun nga, nag-stop na ako sa Catholic, tapos yun nga, nag-church ako. Naglalakad ako papuntang church, tapos na-remind ko, wait lang, yung roommate ko, born again yun. Tapos nagsisimba siya dito. Ibig sabihin, born again siya. Tapos parang, dito ako nagsimba, born again. So yun, as in total shock siya. Tapos parang naisip ko, paano ako magmamadre? Diba? Funny talaga. Pero I realized na I can't go back anymore dun sa dati. Kasi parang dito ako nababago. So, eto na yun. Iba yung so, changes na na-feel mo parang, talaga. Kung babalik ako sa dati, parang church-goer ka lang, parang walang routinary lang. Paglabas mo, it's the same. You na, walang namang nagbabago. Same feeling din. Okay ka lang pag sa loob. Oo, di ba? Parang recollection ng estudyante. Ayun, na-realize ko, pag recollection ng mga students, iyakan kayo, tapos bati-bati yung mga magkakaaway. The following day, galit-galit kayo ulit. Anyway, so it's a life-changing siya after that. So after nung continue ka na nandun sa church, meron pa mga challenges bang dumating? Ay, mas marami, syempre. Mas marami? Yes, oo. Hindi ko na pero sobrang, I mean, it's really different. Kasi syempre, may mga expectations na, pero hindi pala ganun. So, I realize, yun nga, sa Christian life, di ba, natutunan natin yun na we are not hindi tayo pinapromise ni God ng
storm-free Yeah, life, but a storm-proof Proof. life, di ba? Yes. Na kung si Jesus nagpa-promise siya sa atin ng blessings, ng good health, abundance, prosperity, He also promises us problems, di ba? Sabi niya, in this world, you will have Trouble. troubles or tribulations. Pero yun nga, take heart, sabi niya, I have overcome the world. So, yun naman yung good Ganda thing. So, hindi tayo pinapangakuan ni Lord na magiging masaya or chill-chill ang buhay at walang problema kapag ka may relationship ka na sa akin. In fact, mas marami pa nga. Pero the good thing is, kasama mo kasi si Lord. So, mas gugustuhin mo ng kasama, may problema ka na kasama mo si Lord kesa sa wala kang problema pero wala pala si Lord sa buhay mo. Yeah. Diba? Parang may ganong kanta. Oh. I'd rather have bad times with you Yeah. than good times with someone Luther else. Vandross. Oh, diba? I'd rather have bad times with you than good times with Kanta ko yan kay Lord. Pero yung line lang na yon. Nice. Dumating ba sa point na may mga taong parang or pressure pagdating sa, uy, ba't may asawa ka na? Mga ganun. Makaka-relate yung mga listeners natin kasi babae. Yes. So, ano ang usually, kumusta ang feeling? Ano bang... Sanay na ako. Nasanay na. Sa ganitong age natin. Hindi na bago. Sa tuwing, katulad yan, kaka-attend ko lang ng wedding. O diba, wedding ng pamangkin. Tapos last Tuesday lang, nag-organize ako ng 25th wedding anniversary, renewal of vows. So, tapos sa Saturday ulit, another renewal of vows, diba? Sabi ko, wow, ang saya naman ng February. Kung hindi renewal of vows, tapos niniloko pa sila. Sabi ko, alam nyo ba, kasi dentist yung kinasal. Sabi ko, alam nyo ba, Doc, pangalawang kasal nyo na to. Ako, kahit isa, wala pa. Pero joke lang yun. Pero of course, I'm happy. Yun, ano na siya, normal na tanong. Pero, kung sa pressure, hindi ako nagpapaka-plastic ha, no pressure at all. Pero of course, hindi ko sinasabing I don't desire na one day. Pero, yun nga, hindi, siguro dahil dumating na ako sa time na masaya ako being single and I appreciate it. Actually, there was a time na sinabi ko kay Lord, if it's your will for me to stay single, I'm okay with this. Kasi it's my comfort zone. Parang for me, of course, masaya talaga kung if you will get married and have a family. Pero, yung challenges, I think mas iba din. I mean, iba yung challenge ng isang single na wala kang kasama or 'di ba naglulong ka for that. Pero I think meron ding challenges pag hindi ibig sabihin na ay pag kinasal ka na or meron ka ng boyfriend or yun nga may asawa ka na okay na, parang eto na na-achieve mo na. Parang I don't think parang ganun siya. Actually, parang nakikita ko siya na higher na mga challenges, greater challenges, I mean. Kasi magiging kasama, you will be in one with another person na different sa'yo, di ba? So, imperfect din. Oo, parang, yun, dun ako, parang ang hirap noon. Pero, if it's God's will, of course, alam mong may embrace at you will overcome. Pero for me, yun nga, parang, habang single pa ako at hindi pa dumadating, I'm happy with this. Kumbaga, ini-enjoy ko yung, kung sabihin mong perks ng pagiging single, o diba? Hindi mo kailangang magpaalam kung may pupuntahan ka, kahit saan pwede kang pumunta, walang kahit sinong makasama. Diba, yung mga boundaries in a relationship na enjoy mo pag single ka. Kagaya ngayon, anong oras na? Alas 8, diba? baka kung may boyfriend ka. Sino kasama mo? Yes, correct! Ba't nandiyan ka pa? Ha? Anong pinag-uusapan nyo? Yes. Mga ganun, nako. Okay, anyway, so, you know what? Itong kaibigan ko, she looks 25 ngayon. Wow. Grabe, ha? Di talaga makita mo na she's na yung edad niya. Yan ang talagang mga kakaiba. Alaga talaga. Come on. Alaga ni Lord. Yeah. Now, ano ang masabi mo doon sa yung fear? Takot na mag-isa. Paano? Kasi pag hindi ako mag-aasawa, wala sa akin mag-aalaga, wala akong kasama, pag ako tumanda, wala akong anak, mga ganun. Siguro kasi hindi siya dumadating sa point na iniisip ko. So, pero actually, mas worried ang parents ko kaysa sa akin. Yeah. Mas worried sila kasi sinasabi nila yun sa akin. Although ako, kanina nga lang sabi ko sa mama ko,
isa sa mga naiisip ko lang na, pero although I don't have fear, pero isa lang sa mga plans ko. Sabi ko, kapag nag-40 na ako at still I'm not yet married, mag-aampon siguro ako ng bata. I mean, hindi para cool. dahil meron akong kasama pagtanda, pero I don't know, I just want to experience how to raise a child. Parang ganon. Yun. So from infant, ha? Yun nga, hindi ko pa sure. Tinatanong ako ni mama, anong gusto mo ba, yung like 3 years old na? Or sabi ko, hindi ko pa masasabi. Pero syempre, I will be praying about it. Parang desire ko lang yun. Pero hindi ko alam, galing ba kay Lord itong desire na to. So, pero I don't know. Ang ganda ng ganyan feeling, no? So, actually, ako, na-share ko na rin yan kasi parang may longing din naman talaga ako to have a child. Kasi nagkaroon naman talaga ako before, hindi lang talaga na bigyan ng chance. Okay, yeah. Na-share ko na ito sa listeners, but I don't know sa inyo, hindi pa. Hindi yata. Ayun, may mga times talagang ganun na longing. But since kapag na-feel mo talaga yung presence ni Lord sa buhay mo, parang nawawala yung mga fear na yan eh. Yeah, I think, oo. Meron akong fear na nararamdaman, I just pray, nawawala. So, ito naman, side muna tayo. Kasi Sige one lang. time, naka-witness ako ng isang live video. Yung babae, I don't know, ito lang problemado. I don't know kung nakita mo siya. Nag-fix siya ng camera niya, then may finish siya something sa ceiling, inayos niya yung nakatali doon. Then, live video, pinakita niya yung ginawa niya and she hung. OFW. So, kapag mga ganon, anong masabi mo? Anong pwede mong masabi sa mga ganyang na feel nila na parang iniwan sila ng boyfriend o asawa, nagloko yung asawa, parang wala na. Tapos na. Ano pang silbi ko? Hindi ako totally makaka-relate sa situation na yung ang yabang yung iniwan. Joke lang. hindi. Pero ibig kong sabihin, meron akong, there was a time yung suicidal thoughts. Oo, meron akong ganun. When, basta there's a time sa buhay ko na, na ang tawag doon, dumating na parang, gusto kong basta may, I was harassed because I was harassed. Tapos, gusto ko na, yun nga, parang gusto ko nang masagasaan ako ng 10-wheeler na truck. Basta gusto ko kaya magpakalayo-layo. That was parang, before na... I think that was 2004. Di mo pa na-meet si Doc? Oo I was na-meet mo na si already Doc. a Christian. Okay. And this person is a Christian also. Okay. Ayan. Okay. At mukhang may makaka-relate. Yung nakikinig tinitangala siya. ko siya. Okay, then. Ayan. So, kumbaga, yun. Isa yun sa mga, kumbaga, painful na pinagdaanan ko bilang isang Kristiyano. Kasi, parang isang tinitingala mo na person, you look up to as spiritual father, pero it happened. Yun. With regards, kaya hindi ko alam kung when it comes to mga depression and all. So, hindi ko alam kung gaano ka-painful din. Kasi hindi ko pwedeng i-compare yung, di ba, yung pain na naramdaman ko for that person para, yun nga, na ihang niya yung sarili niya. Pero ako, honestly, for me kasi, I think, pwedeng mangyari yun sa akin. Yung kinukwento mo ba, Christian na siya or hindi? Mukhang hindi naman. Hindi kasi naman. nakita ko lang Okay. sa Pero yun nga, hindi ko rin naman ina-assure na kung Kristiyano ka, hindi mo gagawin yun. Kasi may mga Christians din na diba? Pero ako, nung time na yon na parang I want to die, parang ganon. There's kumbaga may maririnig ka talagang voice na alam mo na hindi mo dapat siya gagawin. So there, pero I believe it's still the grace of God kasi parang sa tingin ko, may plano pa kasi si Lord, marami pa siyang ipapagawa. Kaya siguro hindi. Pero I think just by myself, without God, without listening to God, or without God telling me na don't do that, I'm sure, sa tingin ko gagawin ko yun. Mangyayari yun. Pero in-spare lang talaga ako ni Lord. Wow. Ayun. So, Buti na lang, Yeah. Anong ma-advise mo sa mga katulad I think niyan? yun nga. Anong ginawa mo that time para mas malakasan mo yun? Just siguro kasi ako I have a relationship with God. So actually nung time na yon, even prayer hindi doesn't work, pero hindi ako makapag-pray. Okay. Because nagbabother siya lahat sa utak ko. Tapos kahit pilitin ko magbasa ng Bible, kasi hoping ako na okay, I can find comfort in this, parang mawawala yung nararamdaman ko, na ang dami ko kasing questions in mind, bakit nangyari to, ganyan. Hindi rin ako makapagbasa kasi naaalala ko talaga lahat ng nangyari. Tapos hindi rin ako makatulog. So, inas ko lang yung isang friend ko sa house, can you just pray for me para lang makatulog ako? Tapos pinag-pray niya ako, pero feeling ko nakatulog lang ako ng 5 minutes. Tapos gising ulit. So, there. So, kumbaga, I think, yun nga, sometimes it's hard to pray, pero yung, siguro for me, just being honest before God, na Lord, I'm totally devastated, or
I feel this way. Okay. Meron ding time na parang nag-question din kasi ako kay God eh. Parang, Lord, bakit mo hinayaang mangyari to? Ganyan. So, for me, it's okay to be honest with God about how you feel. Pero, yun nga, parang, I think kapag kasi naging honest ka kay Lord and you just humble yourself before God na, Lord, hindi ko na talaga kaya to. Parang, yun, sabihin mo lang talaga lahat ng nasa heart mo. And ma-amaze ka na lang, God's grace will just, parang, ma-realize mo na lang na, yung, okay, may peace ka na lang bigla. So, there. Parang, Hindi naman doon yung nagtagal yung moment na yon. Actually, until the following day, sa akin, it's a different experience kasi dumating, syempre, yung dalawang friends ko na nakakaalam nung situation ko. So, it's really good to have, yun nga, friends sa church na napagtatakbuhan and they can pray for you. Pero, after that, basta kahit ang dami namin ginawa, gumala and all para lang, kasi part of me, kasi nga, I was harassed. So, yung mga parts of my body na nahawakan, talagang feeling ko, para iba yung, ang dirty, tapos may nakapulupot na something, ganyan. Yun, kaya gusto kong masagasaan kasi kahit i-hug nila ako, hugs, kahit i-hug nila ako ng, as in super tight, parang wala akong na-feel na comfort. Until we went sa food court ng SM that time. Tapos yung friend ko sabi niya sa akin, mag-pray in tongues ka kaya. So, I don't know. I believe in praying in tongues, praying in the Holy Spirit. So, ginawa ko yun. Naka-ano ako sa table. Tapos, I just prayed. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog ako while praying. Tapos, maya, hindi ko alam kung ilang minutes ako nakatulog. Nagising na lang ako kasi ang dami ng mga students na nandoon na siguro tinawag nila para lang siguro talaga aliwin ako. Kasi nga, sobrang hindi ko talaga maintindihan that time. Tapos, nung pagising ko, okay na. So, that's how effective praying in the Spirit. Wow. So, talagang kaya ever since, pag nagpipray in the morning, as in pagkagising ko, I pray in tongues kasi I know it's powerful. Nice. Sa mga nakikinig na hindi pa nila maintindihan totally ang itong bagay na to, anong ma-advise mo sa mga bago? Ano bang pinag-uusapan nila? Ba't parang hindi ko maintindihan? Bakit parang hindi ko sila ma-feel? Anong dapat kong gawin? Okay, go to Victory. Go to a church where Jesus is the center. Like a church that encourages to have a personal relationship with God. Yeah. Ayun. And kasi ma-experience mo din doon na yun nga yung kumbaga Christ-centered church. Christ-centered. Okay. Kasi alam natin na yung kumbaga without Jesus Christ is very important kasi sa 'di ba sa atin. Without Jesus Christ, useless or wala tayong purpose. Kasi imagine si Jesus Christ, He is a world changer. Kasi nga, 'di ba? Kung titingnan natin sa calendar, sa kanya naka-base ang 'di ba? Ang time natin, 'di ba? BC, AD. O 'di ba? So talagang and yung ginawa niya, it really changes life. Kasi without Jesus Christ coming here on earth to die for our sins, and yun nga, nabuhay siya ulit and nasa heaven na. Walang saysay ang buhay kasi imagine if Jesus Christ did not save us from our sins. Nandito ka, o like, for example, ikaw, successful ka sa iyong kung di ba? Let's say, sige, sabihin natin ibang person. Kunwari, nagtapos ka sa college, summa cum laude ka, nagpursue ka talaga ng studies mo and all. Tapos, syempre, pinag-aagawan ka ng mga companies. Di ba? Mga companies hanggang sa naging CEO ka. Or, let's say, you are the most successful person or like, pwedeng isa kang Mark Zuckerberg or Steve Jobs ng, 'di ba? And then after that, 'di ba, lahat ng tao mamamatay. Tapos pupunta ka ng impyerno. Parang para saan pa yung mga ginawa mo dito sa earth, 'di ba? But because of what Jesus Christ did on the cross, 'di ba? But because of God's love for us, na-save tayo ni Jesus Christ from sin, 'di ba? Which is yun nga, kumbaga, hindi ka na mapupunta sa hell, kundi yung kung ano man yung purpose ni God sa atin. Mangyayari yon, and everything that we do here, it echoes in eternity. So, may silbi. Kumbaga, makabuluhan yung lahat ng ginagawa natin dito because sinave tayo ni Jesus Christ. So, kaya very significant yung life ni Jesus Christ. Kasi kung wala siya, wala tayo, patapon lahat ng buhay natin kahit gaano pa natin kakapursige dito sa earth, diba? Yun nga, recently nangyari kay yung favorite ni Larry, si Kobe Bryant. Oh, that was so sad. Kahit hindi ako fan ng basketball, nasad din ako doon. Yun, yung na-achieve na niya lahat. Yung fame, fortune, lahat, diba? But yun nga,
Now, balik tayo sa Feb topic natin. Yes. Maraming mga... Ngayon, sabi mo na connected ka sa mga youth, di ba? Yeah, oo. Mm-mm. Students. Kamusta ang ano nila? Iba ang ano nila, world nila ngayon eh. More on virtual diba? and medyo challenging silang abutin, no? So, anong ginagawa mo? Yun nga, di ba? Sa age natin, tapos Oo. parang anak na natin. Parang anak na nga eh. Oo. Actually, kahapon lang yung mga kausap kong estudyante, tinatanong ko, ilang taon na kami mo? As in, like, our age. Sabi ko, parang anak na talaga kita, no? Hindi, na-amaze lang din ako kung paano ako nakaka-connect sa kanila kasi wala pa naman tayong anak. Pero, hindi madali. Pero, yun nga, kumbaga, nakakatulong na alam nilang may nakikinig sa kanila. Yeah. I think because yung karamihan sa mga estudyante ngayon, yun nga parang hindi nila maramdaman. Kumbaga sa family pa lang, parang hindi nila maramdaman yung love. More on napapagalitan sila or yung gano'n, nako-compare sila sa Iba. kung hindi man sa kaibigan nila, sa kapitbahay Kapatid. or tama, kapatid, ganyan. So kapag nakakausap ko sila and I tell them how much Jesus loves you, ganyan, somehow, nafe-feel nila, okay, may nagmamahal. Diba? Yung ganun. And yun nga, sa Every Nation campus, we let them feel that we are family. But of course, we encourage them to love your family as well. Na, like, there was this student na, yun nga, ino-open niya na hindi daw siya mahal ng parents niya. Tapos hanggang sa pinakwento ko siya, ba't ganun yung nafe-feel mo, and all. So, habang nagkukwento siya, I just realized na pinupush ka lang ng parents mo to really study harder, na mag-excel. Hindi, sa tingin ko, ganun mo lang siya na-view na hindi ka nila na-appreciate. Pero, dahil ikaw yung panganay, at possible, sabi ko, sa mga Filipino families, di ba, pagka nakagraduate yung anak, ikaw yung pag-asa nila, na pag nakatrabaho ka, iahon mo sila sa kahirapan and all. So, yun, kasi ko, kaya pinupush ka nila. Sabi ko, iba lang yung way nila kung paano ipakita yung pagmamahal na yon. True. So, yun. Tapos, nung na-realize niya yon, parang doon niya na, oo nga. Tapos, nakita na niya yung good side. Yung mga, mga estudyante, mostly babae? Yung mga lalaki? May mga lalaki din. Pero, of course, most of the time, ako sa mga babae. Kasi yung mga lalaki naman na mga leaders, sila naman yung kumakausap sa mga lalaki. Although, minsan, may mga boys na since babae din ako, tas yung mga crush nila nasa grupo ko. So, So, minsan may mga mag-chat, Ate Rachel, may tatanong ako. Ganyan. Pwede ko ba siyang isayaw sa prom? Kasi February na. So, ako ina-advise ko lang din naman na, okay lang, magka-crush muna, pero you know your priorities. Ano yung meron bang shocking moment na sa experience mo with the youth? Anong pinaka-challenging? Nung bago pa lang ako na yung sabay-sabay na mga cases of premarital sex. So there. Yun yung ano ko dyan? Pwede ako dyan? Sobrang painful siya kasi very young age. Tapos itong isang student pa, before nakuhanan pa siya ng marijuana sa school, kaya na-kick out siya. So yun, yung kumbaga, yung pain lang na, bakit ganito yung nangyayari. Pero, yun nga, you just have to encourage them. And, syempre sa part ko, it's very painful na may, ganun yung mga napagdadaan ng student. Especially, yung isang student din, hindi alam ng parents. Tapos, very close ako dun sa parents niya. Yung kung paano mo sasabihin or i-convince yung student na kailangan i-open mo to sa parents mo, and at the same time, you have to earn their trust. Hindi mo, kasi, Ate Rachel, wag mong sasabihin to kila mami, pero you need to tell them. Kasi kung ako na pagkakatiwalaan mo, what more yung parents mo na mahal ka nila, at hindi ka nila i-condemn or anong tawag doon? Itatakwil. Kapag nalaman nila. So, I encourage her until, yun nga, with the help of some leaders din na, so yun, nakausap. And yun, they are in a better na ngayon. Wow. Buti naman. So, sa tingin mo sa mga parents na nakikinig ngayon, kasi ang usually mga listeners dito, mga single moms, may mga anak, malayo sila, ano ang ma-advise mo na dapat ginagawa ng mga parents ngayon para hindi na maging ganun ang takbo ng mga youth ngayon? I think number one, yung love talaga na
familiar ka sa love language. Di ba? May mga love languages. Pero, I'm sure naman yung mga parents, they know how to, hindi pa tayo parent eh. Kaya, I cannot say talaga kung ano yung that. Pero, somehow, yung mga bata, iba kapag alam nila na mahal talaga sila. There are students na kailangan na verbalize mo sa kanila. Yeah. Yung iba naman talagang you will show. Yung iba kailangan na hug i-hug. and all. Diba? So, there are, kasi nga, may mga love languages din ng mga bata. Diba? So, there, I think they need to know that. Pero, at the same time, kailangan din ng discipline. So, kumbaga, yung tough love, importante din siya. Kagaya ng na-experience natin before, mga 80s kids tayo sa 90s. And, diba, na-appreciate natin. Napalo ka na? Oo naman. Ako, belt na wala kang suot. That's very unforgettable to me. Ako yung Kinder. O, diba? Kinder. Tapos papaluin ka ng belt na wala ka pang suot na damit. Ay, nako talaga. Anyway. Ngayon wala na kasi. Pero yun, I think meron namang kumbaga, hindi ko alam pero may mga parents na nagsasabi pa rin sa akin na may mga times na hindi man talagang yung walis or yung katulad sa atin, pero like yung hands lang nila, pero ganun. Pero yung iba, I don't know, may mga parents na yung iba kasi like pag sinabihan mo, okay na sila. Parang you don't need na pa physically, di ba? So yun, I think yun lang, kumbaga balance. Wala kasi tayong course about parenting, di ba? Wala, Kaya ganon. Pero may mga parenting seminar, I think even sa mga schools, may mga ino-offer. I mean, like, Every Nation Campus, we offer din mga ganong seminars para lang, Pero yun nga, we really need to read the Bible kasi yun talaga, doon tayo nakakahanap ng, kumbaga, nakakagain ng wisdom. Oo, kung paano natin i-raise yung kids. Kasi wala naman talagang specific or formula na, kasi every child is different, di ba? So, hindi natin masasabi na kung ito nag-work dito sa panganay mo, mag-work sa pangalawa, di ba? Hindi talaga natin masasabi. Tapos, babae, lalaki, as in. So, di ba? Anong isang success story mo na pwede mong i-share related dyan sa work mo? Sa work? Like, may na-encounter kang someone from... Marami. I mean, siguro sa sobrang dami ng mga change lives ng mga students. Like, there's a student na dati siyang addict. Oo, lalaki? Drug user. Oo, lalaki. Okay. And isa sa mga students natin, in-invite siya sa, yun nga, yung parang tinatawag nating youth service every Friday. So, we have this youth service na tinatawag every Friday na, yun nga, we teach them about kay God, and then about leadership, integrity, faith, yun. Doon naman lagi umiikot, excellence, ganyan. And yun, every time na pumupunta siya, hanggang sa dumating yung time na, I think, yun, parang kapareho ko na nagkaroon din siya ng turning point. So, kung ano yung na-experience ko siguro nung college, somehow na nakilala niya talaga si Jesus. Ito pala yung Jesus na lagi kong naririnig, pero ito pala, yun nga, ito pala talaga siya, ganyan. So, yun, may mga changes na sa buhay niya, and yun nga, nag-stop na siya sa paggamit, and drummer na siya ngayon sa church, and siya rin na nag-share na ng gospel sa kapwa niya estudyante. Maraming ganong kwento. O yun, hindi lang siya nag-isa. Pero siguro isa siya sa mga kasi nga dati siyang drug addict. Pero maraming ganong kwento. Hindi lang sa Naga City, all over the world. Since ang majority ng listener dito lang sa Hugot Radio, mga 90+% dito mga babae. Bilang lang sa mga lalaki dito kasi karamihan sa lalaki dito galit sa akin. Talaga? Oo, nabubuking kasi. So, sa mga babae, sa case naman, ano naman yung pwede mo i-share na masyadong magandang nangyari sa isang bata na na-handle mo sa mga babae naman? Usually kasi, ang na-mention mo kanina, yung like premarital sex na yan, talagang rampant na ngayon eh. Because of social media, gano'n. Pero of course, ang dami na ganyan. Pero yun nga, yung kaninang kinukwento ko dun sa girl, na siya, kumbaga, na-stop na siya. The good thing is, dahil nag-open siya sa akin, so kumbaga may mga na-advise siya na, okay, eto may mga boundaries ka when it comes to that guy. Kasi, yung lalaki, lalo pa na yung lalaki na yun, hindi mo naman pala siya boyfriend. Okay. Tapos, may girlfriend siya. So there, kaya lang yung, di ba, emotions and all, kapag nagiging close ka sa isang guy, di ba, yun. Yeah. Pero after that, yun nga, and hanggang few months, I think, after that, nabuntis ni Guy yung kanyang girlfriend, and iniwan siya.
So, yun. Parang- Although, buti na lang na, yun nga, ano na siya, nakapag-stop na ng Cool. pakikipagkita. So, I think, nakakatulong kapag yun nga, katulad nun, yung girl, open ka na sa family mo, wala ka nang tinatago. So, number one pa rin natatakbuhan natin yung family natin kahit na anong mangyayari. At hanggang sa nakagraduate yung batang yon at Nice. ngayon ay maganda na ang kanyang trabaho at meron Wow. nang nanliligaw sa kanya na kumbaga pasado na sa kumbaga, alam Okay. namin na okay, this guy is kumbaga may takot to kay Lord at mahal niya si Lord. So I'm sure mamahalin ka niya at irespeto ka niya. So, ano ma-advise mo sa mga nagbabalak ng sagutin yung boyfriend nila ngayon? Parang ang expert pero hindi naman. Of course, number one, you really need to pray for that. So I think since si God talaga, He's a personal God. Kumbaga, malalaman ng person kung Para sa kanya? kung para sa yon or kung hindi talaga. I don't know, hindi pa kasi ako dumarating sa time na masasabi kong ay nakita ko na kasi wala pa naman. Ikaw na ba si Mr. Right? Sino ba naman ako para mag-advise? Pero, yun lang. I think, you just really need to ask God and then make sure to be surrounded with people na magsasabi. Kasi hindi lang, I mean, I'm not saying that God is not enough, pero si God, gumagamit din siya ng mga tao to confirm din na Kasi minsan baka akala mo, sinasabi ni God na oo, kasi ikaw din gusto mo, di ba? Baka ikaw lang yun. Kaya that's why you need to ask yung mga, alam mo na, yung tinatawag natin godly counsel na makakasabi sa'yo na, okay, itong guy na to, okay siya. Para ganyan. ma-validate kung tama ba yung iniisip mo, ganito ba? Oo. Kasi hindi ko rin masabi kasi may kanya-kanya rin tayong hinahanap kasi sa isang guy. So, we cannot tell kung, di ba, kung yun Anong naman isang bagay na natutunan mo nung ikaw ay nagkaroon ng parang relationship with someone? Oh, yeah. And I was already a Christian that time. And that was a big, hindi naman siya big mistake, pero, siguro God allowed me to go through, ayun, isang stubbornness on my part, pero, well, si God kasi, napakatalino ni Lord na kahit mali na yung ginagawa mo, meron pa, kumbaga, i-allow niya kasi alam niya na makakatulong yun sa'yo. Kumbaga, hindi ko naman ni-regret yun, pero, that relationship taught me na lalong maintindihan yung cross. Kung paano, parang feeling ko after that, feeling ko na-save ulit ako. Kasi before, yun nga, because religious and feeling ko lang, hindi ako masyadong bad girl. O kahit na may mga pinagdaanan. Yung hindi ko talaga ma-absorb yung pagka-save sa akin ni Lord. Na alam ko na very important yung cross and all, and yun nga, parang without God, parang I am nothing. Pero hanggang head knowledge lang siya. Hindi ko pa siya ma-embrace sa heart ko kung how much ko ma-appreciate yung cross. Until that time na parang Lord, parang alam ko you are not pleased, pero hindi ako makawala sa relationship na to. So there, parang for 1 year na iniiyak ko siya. Kasi, totoo talaga yon. Kapag may relationship ka talaga kay God, He will really tell you kung hindi yan or tama yan. So, before ko talaga actually in-entertain yung relationship na yon, sinabi talaga sa akin ni Lord na, I mean, siguro yung iba magtataka, paano sinabi ni Lord? Diba? Pero by reading the Word of God, okay? And yun nga, because you have a relationship with God, you will really hear Him in a still small voice. Yun. Para siguro yung iba makarelate. Yung minsan akala natin konsensya. Yun. Actually, it's really God telling us. It's the Holy Spirit telling us, talking to us. And naalala ko talaga exactly that time.
may verse pa nga yun nga na, di ba, man looks at the outward appearance, Wow. God looks at the heart. Yun yung verse na yun. Yeah. Sige Lord, ang gwapo niya kasi parang feeling ko ang gwapo yun. Tapos yun, and then sinabi talaga ni Lord na kung papasukin mo yung relationship na yun. So hindi ni Lord talaga sinabing hindi. Mhm. Pero ang sinabi niya, kapag pinili mo yan, Eto ang mangyayari. ito ang mangyayari, mahihirapan kang pumawala. Mm. So in-ignore ko lang yun kasi talagang nag-uumapaw ang emosyon. Emotion. Ayan. So there, tinuloy-tuloy hanggang sa, yun na nga, na-realize, ayun, nung tumagal na at alam kong, Lord, alam kong hindi na to tama, may nako-compromise ng mga bagay-bagay, hindi, tapos yun, parang instead na, although every Sunday, umaattend kami sa church, ganyan, tapos yun, pero makikita ko talaga na yung change life, wala talaga. So there, hanggang sa ilang beses akong nakikipag-break, tapos magkakabalik, oo, tapos ayan, break up ulit, ganyan. As in, hindi ko na mabilang kung ilang beses kami nag-break for that, yung buong 1 year na yun. Hindi ko talaga mabilang. Hanggang sa, yun na, naalala ko na yung, Lord, tama ka talaga. Parang hindi na talaga ako makawala. I don't know what to do. Tapos, alam mo yung napipicture ko yung sarili ko na nasa hukay ka na sobrang lalim. Tapos, hindi ka mo na kayang umakyat pa kahit ano. Na parang si God lang talaga yung mag-aabot dun sa'yo. So, ganun ko siya na napipicture. Tapos yun, I just cry out to God na, Lord, sorry talaga, parang hindi ako nakinig. Pero, yun nga, kung kaya mo pa akong i-save dito, then go. Pero, kung talagang ito na yung consequence ng disobedience ko, so, I'll just take it, parang ganun. So, ang bilis ni Lord sumagot. So, the following day, ayun, may nangyari na nag-end yung relationship. Ay, actually, hindi pala the following day, that night agad. And that was February 13. A day for Valentine's. Oo. Yun yung talagang nag-cry out ako kay Lord. Lord, hindi ko na alam kung paano i-end. Kasi yung last na breakup, akala ko yun na yun eh. Pero, wala eh. Na-trap na naman ako. So, hanggang sa hindi ko na talaga alam. And yun na. Dahil nabasa niya sa cellphone, may message ako sa isang friend na hindi siya ang lalaking gusto kong magpakasalan. So, nung nabasa na niya yon, parang, diba, kung ikaw makakabasa nun sa girlfriend mo, anong mararamdaman mo, diba? Actually, nakabasa ako ng ganyan. May nabasa ka na wala. Nakabasa ako that time. There. Kaya wag niyong i-share yung mga passwords niyo. Masakit. Diba? So, parang alam na kasi niya, pero yun nga, kahit nakikipag-break ako, ayaw niyang makipag-break. So, I don't know kung paano pa mag-i-end yung relationship kung ayaw niyang i-end kahit ako gusto ko. So, hanggang sa yun na, nung nabasa niya yun, okay, parang nilabas niya lang lahat ng sama ng loob. Pero I have nothing against naman him. It's just that, hindi lang talaga yun yung, kumbaga, I'm not the best woman for It's not you. It's not you, it's me. Okay. Pero of course, I'm happy na he's happily married with, Yeah. my kids na siya, diba? Cool. Ay, mas maganda naman yung yung talagang plan and Lord sa bawat isa. Yes, and siguro kung, yun nga, I won't be a campus, ngayon, sa mga students, if, diba, there. Wow. Dami nakaka-relate. Ngayon, Feb 14 na. Yung mga walang dates dyan, huwag masyadong magmadali. Ano ba? Oh, yes. Then, diba? That was more than 10 years ago. Oh, more than 10 years na. Grabe, no? 2009, yes. Bilis diba? lang panahon, no? 11 years na. Single and not in a relationship. But not, anong gagawin ng isang babae sa puntong ganyan? Dapat ba siyang maghanap o maghintay? For me, of course, when you say maghanap, ikaw yung nagpo-pursue? Kasi uso ngayon yung mga online dating. Okay. So, syempre ako, I mean, I'm a no-no talaga yung ikaw talaga nagme-make move for a guy, ha? Hindi. Pero, I think, na-learn ko rin na kumbaga, you would, may mga gagawin ka rin para alam din ng guy na, okay, available ka. Okay. Kasi kung, for example, work ka, tapos uwi ka na ng bahay, alam mo yung walang social life. Walang social life. Asa ka pang baka yung makatuloy mong tricycle driver sinasakyan. I'm not against the tricycle, pero yun mo yun, yung kumbaga, yung mga nakakasakasama, pero joke lang yun, pero I'm not against, sa mga actually, drivers and all. may nangyari naman talaga. Pero well, hindi natin masasabi. What I mean is, yun nga, kung sino
sino kasi yung madalas nakakasama mo. Di Yun ba? lang. Pwedeng dun ka nakakakita Nakaka-open. Oo. nakaka-build ng relationship. Oo. So, if hindi ka naman lumalabas at yun nga, wala kang, I mean, di ba, parang ano yung mangyayari. Pero yun, you don't, for me ako personally, I won't advise women to pursue a guy, pero it's okay to be friends with people, with men, and I think meron kasi namang pwedeng gawin yung girl, may iba kasing girls na talagang sobrang close sila. Alam mo yun, yung minsan kasi pwede naman kung interested ka sa isang guy, parang you make yourself also parang hindi ka sa nagpo-pursue, pero mapaparamdam mo sa kanya na somehow interested ka, like na kinakausap mo siya, yun, na nagbibigay ka ng time. Oo, yun, you make time for that. Oo, tama. Para naman magka-hint naman yung lalaki. Actually, ang challenging sa lalaki malaman kung isang babae ay available or not. Marami. Talaga. Oo. Yung mga torpe. Madaming pero yun nga kung torpe, kailangan ma-overcome mo yun. Kasi, paano ka talaga makakapag-pursue? Kasi, syempre, may mga women pa rin naman talaga, I mean, na kailangan, kasi syempre kayo yung mag-lead ng ng family. So, kung totorpe-torpe ka, act like a man. Parang si Pastor Pastor Dennis, diba? Kailangan, strong, and yun nga, maging secured yung lalaki. And, sa mga guys din, wag din matakot for rejection. Kasi yung, hindi ibig sabihin na na-reject ka, ay katapusan na. Oo, katapusan na. Baka in-spare ka lang ni God for the wrong person, 'di ba? At hindi 'di ba? So, ganun din sa mga women na kung namong problema ka, bakit single ka pa rin ngayon? Malamang pinoprotect ka lang ni Lord. Actually, kanina nga may kinukwento si Mama pala na meron kaming isang relative na yun nga, naghiwalay na sila ng asawa niya kasi gay pala ang kanyang asawa. Oo, okay. So there. Uy, parang yung topic ko last time, Okay. Talaga. So there, kaya ako parang naisip, wow, sabi ko, so I'm still thankful that I'm single. Kasi nasispare ako sa mga sa mga ganong yung kumbaga parang you will always see the positive side ng season na meron ka. Na parang thank you God kasi pinoprotect mo lang talaga ako from making wrong decisions. Oo. Kasi may mga hindi ko naman sasabihin, mayroon naman ako nakagustuhan ng mga men. Actually, yung iba nga nagtataka sila kasi siguro sa image na meron ako, feeling nila ang taas ng standard. Di ba ganun lagi na, ay siguro kaya hindi ka pa nag-aasawa ngayon kasi ang taas ng standards mo, ganyan. Pero, sa totoo lang, yung mga close friends ko, pag nalaman nila na, ay, ito yung gusto ko, natatawa sila na, ginayuma ka ba? O, diba? So, sabi ko, at least alam nyo na hindi naman talaga, sila lang talaga ang walang gusto sa akin, parang gano'n. Or maybe, yun nga, because meron silang ganong siniset na standard for me, parang feeling nila, ay, baka hindi ako magugustuhan itong babaeng to. So, parang for me, kung wala rin namang lakas ng loob yung guy na gawin yun, I mean, maybe, hindi lang talaga sila. So, there. So, ako, thankful lang ako na God is protecting me. So, yun. Yung ma-appreciate mo lang talaga si Lord na siya yung in control sa lahat ng bagay kung nagtatrust ka talaga kay God. Wow! Ganda. Sana may mga napulot kayo dyan. Nako, gold mine yun, ha? Ngayon, to end this conversation, kasi may part 2 pa to eh. Sige, kailan kaya ako ulit uuwi? Sure. Ayan, why not? sa mga nakikinig ngayon, hurting. Parang sa mga nakaka-relate ako doon din. Really? Still hurting, Still hurting. Hurting, wondering, malabo, anong dapat gawin. Pwede mo bang bigyan mo sila ng encouragement? Then let's pray for them. Okay, for me, well, I just went through that. Siguro, for yung past 2 years. Oo, ang dami kong pinagdaan ng ganyan. Akala lang nila, wala. Diba? Ayan, yung mga ganong akala mo siya na tapos hindi naman pala, mga ganyan. O kaya yung, na-ghost ka, di ba may mga ganong May mga ganon pa rin. Oo. Number 1 talaga yung... Sa tsura mo niyan, ginaghost ka pa nila. Ang bihira kayo, ha? Ayun nga, sinasabi niya lagi, talaga ma'am, minamama ko ng ibang no? Oo, akala nyo lang sa akin. Hindi nyo alam, ang dami kong sakit na pinagdaanan. O diba, ako talaga ang nare-reject, hindi naman ako ang nang-re-reject. Anyway, I think number 1, siguro ako, yung ginawa ko, number 1 talaga is just to really cry out pour out everything to God. And yun, just being secured na
si Lord, sobrang mahal niya ako. I mean, na for me to, parang bakit ko na go through yung mga relationships, iniisip ko na lang kung ano yung mga lessons na pwede kong matutunan. Ayun. And thankful naman ako. Parang hindi ko naman pinanghihinayangan na ba't ako nagkagusto dito sa guy na to. I mean, I'm thankful with everything that happened. No regrets talaga. Kasi marami akong lessons na na-learn. Na how to deal with men. Na, okay, may iba-iba pala silang mga personalities. Ito, ganito pala to. Ito namang isa, ganito siya. So, habang tumatagal, nakikita mo na, okay, nalalaman mo rin kung ano yung hinahanap mo sa isang lalaki. So there, at ikaw din, nakikilala mo, ay, pag ganito pala yung ugali ko. So, may mga kailangan ka palang baguhin din. So there na, kaya siguro siya nagalit kasi may ganito ka kasi. Ayan, pero hindi naman sa inaano mo rin yung sarili mo. Pero nakikita mo na there are room for improvements, and at the same time, you learn how to deal with men. Mas maayos na kaysa dati. Ayun, so just learning from the experiences, and yun nga, again, trusting that God is really in control and He wants the best for us. Na kung meron man siyang hindi inalaw na mga relationships, ibig sabihin lang talaga nun, sobrang mahal ka ni Lord na ayaw kanyang mapahamak. At ayaw kanyang magkamali. Kasi si God, 'di ba? Hindi ka naman ni Lord bibigyan ng isang bagay na ikakasama mo. Kasi sobrang mahal ka na nga ni God eh. So, ang laging foundation talaga natin is God is a good God. God is good and God loves us so much. So, kung meron man tayong mga prayers na hindi pa ni Lord ina-answer until now, it is because mahal niya tayo kaya hindi pa niya binibigay. Amen. At sobrang bait niya kaya hindi niya hinahayaang mangyari yon. So, there na, yung no ni God sa atin, it means that God loves us so much for Him to say no. Halimbawa, yung isang, meron ka ng sobrang minahal na guy, tapos biglang sa iba siya napunta. So, it's a no to God, di ba? Ibig sabihin lang, sobrang mahal ka ni Lord. Hindi mo alam kasi kung ano yung mangyayari in the future. Di ba? So, baka kung pilitin mo, ako nga iniisip ko yun, baka talaga kung kinasal ako or nasa relationship ako ng very early, malay mo, baka ngayon hiwalay na. Yung gano'n, na ini-spare lang tayo ni God sa mas masakit pang mga heartache. Yun, sa mga heartaches or mas masakit pang experiences. There. So, yun, isipin lang talaga natin na sobrang mahal tayo ni Lord, na ibibigay niya yung best for us. So, just continue to wait. And yun nga, enjoy yung season na to with the Lord, and pag nakontento ka na kasi kay Lord pa lang, wala ka nang hahanapin. So, kumbaga, yung magkaroon ka ng partner, malaking bonus na lang yun from God. Yeah. And may enjoy mo yun pag dumating na yun. Kasi ibig sabihin, para ibigay yun sa'yo ni Lord, hindi mo masasabing ready ka na talaga, pero God will give you the grace para din ma-enjoy mo yung next na season na yun. Wow. Favor nga talaga kapag binigyan ka pa. Kasi bonus. Dati. Correct. You are complete in Christ. Hindi ikaw ikukumpleto ng isang tao. Si Jesus lang. Yan ang napakagandang bonus. Yes. Wow, ang gandang wisdom. Wow. So let's, pag-pray natin yung mga nakikinig. Kasi I know, nafe-feel ko sila eh. Every time ko na lang silang nakikita, nag-message sa akin, then alam ko yung mga struggles nila. All about heart problems. Iniwan, hindi alam kung sila, or nag-asawa, nagloloko yung asawa, mga ganun. Minsan nakaka-paranoid talaga, no? Ang dami mong iisipin na ano bang pagkakamali ko. Yeah, oo. Pero, yun nga, pwedeng may mga, like, kahit ako naman okay, I know hindi rin naman ako perfect, pero, it doesn't mean na, na hindi ka na worthy na magkaroon ng isang relationship. So, yun nga, yung worth natin talagang nagagaling pa rin kay God. So, ayan, really be secured. Sige, let's pray for that. For them. Okay. For them. Sige. Lord, we just lift up to you, Lord, everyone who's going through tough times, heartbreaks, Lord God. I don't know kung ano man yung mga sitwasyon nila or pinagdaanan, but God, we know that you are the lover of our soul, God. And God, I just pray that you would always remind them how much you love them, Lord God. That ikaw lang yung makakakumpleto sa kanila. And God, I pray that they will find comfort in you. That, Lord, knowing that you love us so much that you don't want us to make wrong decisions. Lord, I pray that we will learn to trust you. We will learn to depend on you, Lord God, and to know that you are in control of everything. And God, I pray that you will even embrace, Lord God, today na maramdaman nila, Lord, yung embrace niyo, Lord God, especially for those women who are hurting right now. Lord, I pray, God, that they will have yung comfort na hinahanap nila sa inyo lang, God. And I pray, Father, that
He will give them the grace to wait for that man that you have prepared for them. Lord, I pray that you will even surround them, God, with friends na who will help them, Lord God, in this season of their lives, Lord God, that they are going through, that who will be praying with them also. And God, I pray, Father, that they will enjoy yung pagiging single nila, na they will just learn a lot of things and enjoy yung mga bagay na ginagawa nyo sa buhay nila, God. And Father, thank you, because I even declare, Lord God, that there will be that man, Lord God, that you have prepared for them, God. And in your perfect time, Lord, it will come. And God, I pray that you would just bless them, Lord God. You would just bless them, Lord, with all good things in their lives, God. With good family, even with good job, Lord God. Kung hindi man nila nakita sa relationship, God, I pray, Father, that you will even give them promotion sa trabaho nila, or kung nagbe-business sila, magkakaroon ng expansion sa business nila, God. Father, I pray na makita nila yung good things na ginagawa nyo sa buhay nila, not just sa relationship na area. Father, thank you, Lord God, for your love for us. Thank you, God, for your goodness and your faithfulness. Still, you are a faithful God no matter what. We give you praise, Lord, in Jesus' name. Amen. Ang ganda naman. Kahit ako na-bless sa conversation natin. Wow. Thank you so much. So, pag-spend mo ng time dito sa Hugot Radio. Salamat din sa invitation. First time. Oy, first time to, Pero ha? nag-enjoy ko rin, yeah. First guest? Yeah. Come on. Wow, si Lord talaga kapag naggumawa ng pagkakataon, napaka-the best. Yes. Oo nga, Hindi wala ko- sa plan. Wala sa plan, hindi ko to na-imagine. Oo nga, no, kagabi ka lang nag-message. Oo. And sakto na pupunta pala ako dito. Mas maganda palang pag-uusap kapag in person. Oh, yes. So, paano ka nila, just in case man someone would like to reach out sa'yo na, wow, I wanna know this person. I wanna talk to her. Facebook. San, Just look for Rachel Anragas. Rachel Anragas. Yeah, sa Facebook lang. Ayun, Facebook. there. Wala naman iba. Wala, no. Okay. Alright. So, ladies, hugs. Actually, pag sinabi kong hugs, nandun yung lahat eh. May Yeah. mga men naman. Guys, walang mga ghosting dyan, ha? Thank you so much for tuning in. And thank you so much, Rachel Thank you, Anragas. Ron. DJ Ron. I'll see you again next time. Hugs, kung gusto yung mga ganitong mga content, just let me know. Okay? Hanap tayo ng iba pang mga pwede natin i-guest. Probably ikaw na yun. No? Oo. Probably. Baka ito nang nakikinig. Di ba? So, yeah. Kung ganitong mga content, just let us know. Contact lang kayo dito sa Care 104.3 The FM, or punta lang kayo sa Hugot Radio page sa Facebook, and you can also find us sa YouTube. That's my main platform, Hugot Radio, and pwede rin mapakinggan sa Spotify, Hugot Radio Philippines. Thanks again. Thank you. Wow. God bless you. Yay. See you next time. Thank you, guys. Bye-bye. God bless you. Okay. Halina't makihugot na. Kontakin mo kami sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 o sa 0915-931-7184. Kung nais mong makipag-ugnayan kay DJ Ron, maaari din siyang bisitahin sa kanyang YouTube channel sa Hugot Radio.